Sagutin mo lahat kung isa pa sa gustong malaman kung paano i-load ang GSAP, Pinoy or GSAT HD, even the signal or satellite. Gamit lamang ang GCash. Kung isa pa sa gustong matuto kung paano ito gawin, please keep on watching. Let's go! Once na-open mo yung GCash, pindutin lang yung load. Tapos, non-telco, then pindutin naman natin yung next. Then, punta tayo kay Pay TV at hanapin natin yung GSAT Pinoy, 99 pesos. So, scroll down lang tayo hanggat mahanap yung GSAT G Pinoy 99. So, kung ang gamit nyo is GSAT 200 HD box only, pindutin nyo yung 200 or yung 300. So, since ang gamit natin is G Pinoy, pipindutin natin yung 99 pesos lang. And then, ma-proceed tayo sa payment. So, scroll down tayo konti and pindutin natin yung pay 99 pesos. Then, yun. Tapos na agad. Nakapag-load na tayo agad ng GSAT natin and marireceive natin yung PIN number sa ating text message kung saan nilagay natin yung contact number natin. Next naman, punta tayo kay Chrome or Google at i-type natin yung GSAT web loading. And ma-direct tayo dito sa link ng web loading GSAT. So, pipindutin lang natin yan. And ma-direct tayo dito sa GSAT or G Pinoy loading. Web loading. So, balikan natin yung ating PIN number at saka GSAT serial number. So, copy natin yan. I-paste natin dito sa box number. Then, balik tayo at i-copy ulit natin yung PIN number na na-receive natin from GCash. So, i-copy natin and then paste dito sa PIN. Before natin i-click yung submit, guys, kailangan muna natin patunayan kay Google na hindi tayo robot. So, i-click natin yung CAPTCHA na yan. Pag nag-check na yung I'm not a robot, i-click na natin yung submit. So, redirect tayo dito sa GSAT or G Pinoy loading and then scroll down natin at makikita natin na yung PIN number is loaded na po. So, ang next naman na gawin natin, punta tayo sa web loading portal para i-check kung register na ba talaga yung load ng ating G Pinoy. So, ang gawin natin, ita-type lang natin or i-paste natin yung box number natin, tapos kopyahin natin yung CAPTCHA number sa taas before natin pindutin ang submit. And after natin ma-submit, scroll down lang tayo at makikita natin yung serial number, subscription start and subscription end, at saka yung amount, and pinakalas is transaction date. So makikita natin dun sa subscription end kung kailan matatapos yung ating load sa ating GSAT Pinoy.